Diyos, Espiritu ang kinabuhi. Juan 6:63. Ang puno na amo sa inyong sakit. Ang puno, mahatag o kinakinungan. Ang puno, mahatag o kinakinungan. Ang puno, mahatag o kinabuhi. Walang katapusan. Paminawa sa Pastor Alfred Caslan buntag-buntag o matag-gabi. Gikan sa Estatura ng John 4 sa 5 sa Liga. Alas 8 sa 9 sa matag-gabi. Gikan sa Lunes hangtod sa Agnang Domingo. Pastor Alfred Caslan, dinahal sa RPN DXKO Kulang Radio. Hello, may gabi sa tanan, mayong pagpaminaw sa tanan, labi na diha sa Lapasan. Ako din si Cynthia Carna, karon nga mag-preach. May gabi diha sa ilang mamalina o ginay pangkalari na Carna, o ilang mutet, o si Mel. May gabi po diha nilang Kuya Bong, silang Bibot, sa ilang mga anak. May gabi subs na kang Hyacinth sa ilang buyat ito sa Kaswagan o kang Tuna nga Carna na diha siya karon sa Lapasan. May gabi sa inyong tanan. May gabi usab din ha sa ilang ni Bini o ni Gillian sa mga ginikanan sa Kaswagan na ni GB o ni Usel si Ching ang Sipol nga manabat nga pa sa El Salvador karon. May gabi sa inyong tanan. Ug may gabi usab sa akong guwapo ang gabuutan nga bana si Boy-Boy. May gabi. Magandang gabi, Pastor Caslam at sa iyong pamilya. Magandang gabi, Sister Cynthia. At kay Sir. So, sa lahat ng member ng The Word of God, Spirit and Light, sa staff ng RPN, at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa RPN, magandang gabi. At magandang gabi, Cagayan de Oro, sa mga dormmate ko sa aking mister. At sa lahat na nakakilala sa akin sa Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi sa inyong lahat. O naman, sister. Mayong gabi diyan sa among classmate sa discipleship training na mo sa ilang Pastor Caslam, among classmate nga mga batch 5. O sa tanan nga mga members sa Word of God, Spirit and Life. Mayong gabi labi na gyud sa among matinud-anon nga pastor, si Pastor Alfred Caslam ug sa iyang tibok nga family. Mayong gabi Luzon, Visayas ug Mindanao. Mayong gabi sa tanan nga naminaw karon sa ilang tagstag sa mga panimalay. Mayong gabi sa inyong tanan mga igsoon. So, we start. Magdasal po tayo. Heavenly Father, thank you Lord Father God. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Lord Father God, we come to your presence in the name of Jesus with the power of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you so much, Lord, sa anointing. And thank you, Holy Spirit, for your wisdom. You're the best teacher. We acknowledge and allow you this evening to use our mouth to speak your words to every one of us. Amen. Thank you so much, Lord, sa siksik, liglig at umaapon na pagpapala mo sa aming buhay. Na trillions of blessing, spiritual blessing, physical blessing, Father God, material blessing, good health, protection, promotion sa trabaho, at negosyo, abundant life, victorious life, prosperous life na pinagkaloob mo sa bawat isa at sa mga pinili mong anak at sa lahat na nakikinig at nanonood sa RPN Teleradio. At thank you so much, Lord Jesus Christ, Father God, sa TV station and radio station na pinagkaloob mo sa The Word of God, Spirit and Life Ministry. At kay Pastor Caslam sa kanyang pamilya sa paggamit mo sa kanya ng pagtuturo ng discipleship training na trillions of soul ang madala sa iyong kaharian at maturuan ng magandang balita ng katotohanan. Thank you, Lord Father God. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you in Jesus' name. Amen. Amen. So bago po tayo mag-start, so kakanta po kami ng songs. Okay. So, ikaw lang ang Diyos sa pusong ko, ang tulong sa akin. Ikaw ang gabay ng buhay ko, lakas at pag-ibig.
akin, ang galak sa iyong piling, aking diwa at damdamin, sa'yo yung maawin. O sa'yo lang ang karangan, o sa'yo lang magpupuring, Panginoon, mahal ka namin, at ikaw lang minimitin. O sa'yo lang ang karangan, o sa'yo lang magpupuring. Mahal ka namin, aming Diyos sa pag-ibig. Ikaw lang ang Diyos ang puso ko, ang tulong sa akin. Ikaw ang gabay ng buhay ko, lakas sa pag-ibig, at naghihintay sa akin, galak sa iyong piling, aking diwa at damdamin, sa iyong maawin. O sa'yo lang ang karangan, o sa'yo lang magpupuring. Panginoon, mahal ka namin, ikaw lang ang minimitin. O sa'yo lang ang karangan, o sa'yo lang magpupuring. Mahal ka namin, ang Diyos sa pag-ibig. Mahal ka namin, ang Diyos sa pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ikaw naman, sis. Ako na una, sis. Oo. Ang atong mensahe karon, gikuha na ako din sa Psalms 119, verse 19. So kung namin Biblia karon igsoon, atong basahon ang pulong sa Diyos. I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. Sa ako na siyang gitagtulan may igsoon no, kuan. Life on earth is a temporary assignment. Mabasa na po din sa Job, chapter 8, verse 9. For we are born but yesterday. Our days on earth are as transient as a shadow. Ang mga igsuon, matod pa sa Biblia, ang kinabuhi ginagway sama sa anino, or a life is just a breath. Or mura lang siya mga igsuon og binugang aso. Diba nga na ang paglagway sa atong kinabuhi din sa kalibutan. So mga igsuon, atong pamalandungan ng pulong. Earth is not your permanent home, or dili kini ang atong final destination sa atong kinabuhi. You're just passing through. You're just visiting here on earth. So atong mabasa din here sa 1 Peter chapter 1 verse 17. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here and reverent fear. So pareha sa ato karon, niyata na bilong din sa nasod niya Pilipinas. So kung naanday ta nga magtrabaho sa other part of the countries, kailangan nato nga naatay passes bali para nga makasulod ka dito sa ilahang country. Mura siya og gitawag mo siya may soning kuan visa or kaning green card. Oo. So
para mao ni siya atong gamiton nga para nga makahimo ta makahimo ka pagtrabaho dadto kahit nga dili ka citizen dadto. So how about kanato nga mga Kristiyanos, unsa may ginahuptan nato nimo karon nga mag-remind kanimo that you are a citizen in heaven. So as Christian, we should carry ourselves espirituhanon mga igsoon ang atong huptan para mo siya ang ga-remind sa atoa to remind us that our citizenship is in heaven. So God wants us to believe nga kitang tanan nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios adunay kinabuhing walay katapusan. Amen. Life on earth is temporary. Mulabay lang siya tanan. Kitang tanan diri mga igsoon. Mulabay ra gid ta mura ra taog sa kakilat bitaw nga mukuan lang. Kalit lang siya. So apan dunay kinabuhi nga giandam sa Ginoo alang kanato. Ang kinabuhi nga walay katapusan mo ni yang giandam kanato mga igsoon. So atong basahon din sa may mga pulong sa ngayong atong basahon din sa Philippians chapter 3 verses 19 to 20. Their mind is on earthly things, but we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives. So kung ato lang sabto ng pulong sa Diyos, hayay kayo ang atong kinabuhi. Hayay kayo tungod kay mabito nang gingon ni Jesus sa naapa siya katong gilutos siya nga pag human og lutos sa iyahan siya nga it is finished. Tungod kay ang tanan iyahan na gilukat na niya tanan mga igsoon, wala na tay problema, wala na hayahay na itong kinabuhi tanan tungod gitubos na taniya sa mga sala sa tanan. So wala na tay kabalakan. Ang ato lang kwalifikasyon lang na to is na mutuo lang ka. Amen. So nananampalataya. Oo. So just believe on His words. So kamo karon nga naminaw diya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Pamanundungan nato pag-ayo. Make Jesus as your priority always. Himuon na to siya, unahon na to siya kanunay mga igsoon. Ba? Unsa may buhaton nato nga mahimong maayo ang atong relasyon diha sa Ginoo. Unsa may atong kuan nga para masabtan nato tanan nga mga pulong. Unsa may buhaton nato. So of course, mga igsoon, read your Bible. Ba? Reading the Bible is talking to God. Ngano man, di ba? God and the Word is one. Mabasa nato din sa John 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So klaro kaayo nga ang pulong ug ang Ginoo usara, ang Ginoo ug si Jesus isa lang na siya magsuon. So kailangan gid nato nga naagi tay Bible with us permanente gid. Tungod kay mo gid siya atong tanong ang pulong sa Ginoo mo ra gid na ang atong panglaban sa tanan-tanan mga igsoon. And also, dili lang kay gabasa lang ta. We must be a doer also, mga igsoon. Be a doer of His Word. Tungod kay wala may kapuslanan ang tanan. Kung sige lang habasa, pero wala din yung magkikinabuhi iyang pulong. Diba? So, ug unsa may giingon sa iyang pulong, diba? Sumusa din ang buhaton. Malang na siya atong himuon. Diba? So, himuon na ito nga mas hindanon atong kinabuhi. Tungod kay nilabay rin ang tanan. Lilipas. Mula ba rin siya? Diba? So, himuon na ito nga kanang kuan, mahindanon ang atong, adunay kuan ba? Adunay naay pulos ang atong kinabuhi. So, dunay uban mga igsoon nga bisik kaayo pagdigom mga bahandi. Diba? Gatigom sige lang sila, wala sila panahon sa Ginoo. Atong tun-an pag-ayo unsay purpose sa Ginoo sa atong kinabuhi. So atong nabasa din sa Matthew 6 verses 33
So, ganyan din nga. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, mga igsuon, kung ikaw karon diha, gaka-busy-busy. So, ayaw din pag-busy-busy sa mga butang na lumalabay. Na dili na imo madala sa langit. Dili na imo madala kung, diba? Unahang ginato ang nangarian sa Ginoo. Kay ang ubang butang ikadugang raman niya tanan nga imong gikaikagan karon diha nga o sa ipa imong gusto nga buhaton dinhi sa kalibutan nga mga lumalabay nga butang ikadugang ra niya tanan. So unahan nato si Jesus, unahan nato siya sa atong kinabuhi gid. So dinhi sa Matthew 6 verse 19 to 20. So, basahin na ito na iso yung pulong din sa Matthew 6. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Sa verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where moth and rust cannot destroy. So, klaro kaayo mga isuon. God reminds us always, tungod kay kining tanang mga butang nga makita nato karon diha sa inyong palibot, madunot pang na siya pang mahanaw ng tanan, mawagtang ra ng tanan pinag-abot sa panahon. So atong basahon din sa ayong mga pulong din sa 1 Corinthians 7 verse 31. Ayun din nga, those in frequent contact with the things of the world should make good use of them without becoming to them, for this world and all it contains will pass away. So, klaro kayo mga ison nga ang Bible nga kana tanan imong ginatigong diha mawagtang ra tanan. Dabi karon ison bisi kayo ka wala kay panahon sa Dios. Unya manugtok kanimo sa kamatayon usa kay imong buhaton. Diba? So, karon gid ang panahon. Dili siya ugma karon ang panahon mga igsoon nga unsa man ka ang may tabo sa imong kalag, diba langit ka kapaingon, sigurado gid ka kawak igsoon nga langit ka paingon, diba nga wala man gali kay panahon sa Dios, diba? Unya kanang gikabisihan diha nga imong ginabuhat-buhat madala kaya na nimo sa time na nga maabot na si Jesus, diba, sa ihang coming. Dabig mo abot siya, diba kay gayon diha sa kuan nga walay sibisan kinsa nga nakabalo sa iyang pagbalik. Walay sibisan kinsa ni ang iyang amahan, ni ang anak wala nakabalo kung kanus-as siya mabalik. Diba, so we must be prepared always mga isuon. Ikaw karon nga naminaw, pamalandungi ang pulong sa Diyos. Kay mga higala, mawala man ang tibuok kalibutan apan ang pulong sa Diyos magpabiling gid sa gihapon. Maura gid na magpabiling may suon ang ihang pulong ra gid. Diba? So we fix our eyes not on what we see, but on what we see. For what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Mabasa nato na siya sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Diba? Ang tanan nga makita nimo dinha sa imuhang tanan dinhi sa imong palibot, tanan mawala ra gid mga ison. Unsa pa man atong giwinat, do not waste your time. Dili nato usikan ang higayon, dili nato usikan ang panahon sa pagbuhat og mga dili mahinungdanong butang. Diba? Why don't you fix your mind and heart to follow Jesus? Diba nga nung dili man nato itutok may iso ng ang atong kaugalingon, ang atong kasing-kasing diha sa pagsunod sa kang Kristo. Diba? O dili nato kalimtan nga as followers of Jesus, if you experience difficulty, naamagid na siya may isuon tungod kay kung sa diha nga gapaduol ka sa Ginoo, samtang nga ikaw
paduol sa Ginoo daghan sad kaayo nga mga trials sa imong kinabuhi nga nakahitabo na ay mga rejection, mga sorrow, mga kasakit, digid na siya nimo malikayan mga igsoon, naagid na siya tungod kay ang yawa gapangita gid sad na siya og way nga makasulod sa imong kinabuhi nga dili ka maka-follow sa kang Jesus. Diba? So apan kung naay mga rejection sa dinhi sa kalibutan nimo mahiaguman, ayaw pagkalisang nga na o ayaw pagkabalaka tungod kay God allows gituyo na sa Ginoo iyahan ang gi-allow sa imuha igsuon para sad ka nga ma-purify, para nga ma-mold pud ka dinha sa Ginoo. Kung doon namang mga tao nga nag-lockdown sa imuha karon, pasalamati siya igsuon. Just put in your mind always that there is God who pulls you up. Siya ang gapataas kami mo igsuon. Ayaw pagkabalaka nga gidaog-daog ka diya unsay kuan sa imuha nga mga istorya sa mga tao. As long as naghimo lang ka og maayo igsuon, wala kay lain nga wala gid kay kabalakan sa imong kinabuhi. Tungod kay na ay Ginoo nga nagtan-aw, na ay Ginoo nga siya mo pataas sa imuha kung sila man ila kang iduot gid nga ila kang i-down sa imong kinabuhi apan ang Ginoo naa gabira siya sa imuha, siya may magpataas sa imuha. Usahay man gud mga isuon ga-test pud ta sa Ginoo tama ng atong faith sa iyaha. So kung unsa siya kabilinhon sa atong kinabuhi, diba? Kung unsa nato siya gi-value ba sa atong kinabuhi, siya gatanaw sa atong matag kasing-kasing kung kabalo ka ba magpasalamat bisan pa man unsa nga sitwasyon sa imong kinabuhi, nalipay man ka or naaman ka sa mga kasakit, mga trials, diba? Ang Ginoo gatanaw sa imuha sa imong kasing-kasing kay siya mo nakakita gid siya mga igsuon bisan sa kinauyokan sa imong kasing-kasing sa kinahilabnan gid sa imong kasing-kasing nakabalo siya bisan sa atong ipangunaw na nakabalo siya. So kani siyang tanan ga-test pud kani ani kung unsa gid ta kung kabalo ba ta magpasalamat sa iha bisan pa man nga doon na taani nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi. So, atong mabasa din sa John 16 verse 33. I have told you those things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So hayahay ka itong kinabuhi way soon, diba? Gihuman na tanan, giayo na taniya, giluwas na taniya. Ang atoan na lang gid is ang ato lang yung faith sa iyaha. Mao gid ang qualification sa ato may suon. Diba? Paantusan man ta na mga troubles sa kalibutan, na aman tay mga pagpanglutos. Paantusan kamo sa kalibutan apan ayaw kahadlok kay nabuntog ko na ang kalibutan. Diba? So, kung doon na may naglutos or nagpaantos nimo karon, pasalamati ang Ginoo. Hunahunaa nga walay makalabaw sa kasakit o paglutos nga nahiaguman ni Jesus sa dihang gipaantos siya aligbayad sa imong sala. Walay makalabaw adto mga igsoon. Diba kaning imong ginaantos dina nga unsa man na diha, gamay ra kay na siya ikumpara nimo sa giag sa mga gipang-agian ni Jesus sa diha nga gipaantos siya. Sa mga igsoon, ang atong kinabuhi sa kalibutan dili pa bata, dili ta nga gapaubos, di ba? Ga-grow ta, padung ta paghamtong. So masugot man ka og sa dili, mupauli gid ka sa imong walay katapusan nga puloy-anan, which is in heaven. Amen. So mga isuon, kailangan ng imong desisyon nimo karon ay imong desisyon, dili ugma. So we should follow Jesus Christ. Amen. His home is always our home, diba? Ang iyang puloy-anan mga isuon ato usang puloy-anan, diba? So mga isuon, pamalandungan nato og maayo kamo karon nga naminaw, pamalandong niya ang pulong sa Ginoo. O dili lang tama na ako mensahe o manggabi sa tanan.
Okay, magandang gabi. So ako naman po si Vivian Lizardo. So yung topic po natin ngayon is about wisdom, yung karunungan. So ano ba yung karunungan or wisdom? So wisdom is the ability to think and act using knowledge, experience, understanding, and insight. So ang karunungan ay ang kakayahan sa isip at paggamit ng kaalaman, karanasan, pangunawa, at pananaw. So in 1 Corinthians chapter 2 verse 3 to 8, verse 3, I was with you in weakness, in fear, and in much trembling. So nung ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Verse 4, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but the demonstration of the Spirit and the power. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na tulumpatik at karunungan ng tao. Subalit nangangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. And 5 verse 5, that your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God, upang ang mga pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Verse 6, however, we speak wisdom among those who are mature, yet not the wisdom of this age or the ruler of this age, who are coming to nothing. So verse 6, sa mga matatag sa pamumuhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan, hindi sa karunungan ng mundong ito, o sa mga tagapamahala ng mundong ito na ang kapangyarihan ay lilipas o walang halaga. Verse 7, but we speak the wisdom of God in mystery, the hidden wisdom which God ordained before the ages of our glory. Subalit, ang ipinahahayag namin ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahahayag noong una pa, na itinalaganin niya para sa ating ikaluwalhati bago pa likhain ang sanlibutan. So verse 8, none of the ruler of this world knew the wisdom. If they had known, would not have crucified the Lord of glory. So wala man sa isa man sa inyo na tagapamahala sa daigdig na ito ang nakakaunawa ng karunungang iyon. Sapagkat kung nauunawaan nila yon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. So according sa scripture sa nabasa ko sa inyo, so mayroong 4 na uri ng karunungan or wisdom. So ano-ano yon? The first wisdom is the human wisdom. The second is wisdom of this world. And the third is wisdom of Satan. And the most important kinds of wisdom is the wisdom of God. So, pag-usapan natin yung karunungan na nagmula sa tao. So, wisdom of human. So, this kind of wisdom comes with human development. So, for example, the longer you live, the more you know how to behave and react to the people and your environment. So, sample, ang isang bata, pag baby pa siya, subo lang siya ng subo, hindi niya alam na hindi pala dapat kainin yon. Pero habang lumalaki siya, so nade-develop na, nalalaman niya na yung mga bagay na dapat kainin at saka yung hindi. This kind of wisdom increase with maturity in age. Habang lumalaki, natututo ka. So, Paul warned in Colossian Church in chapter 2 verse 8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at ng mga alintuntunin ng mundong ito. So tayo, tulad ko, nung bata pa ako, may tradisyon akong na kasanayan. Sabi sa akin ng matanda na pag gabi na, bawal magwalis dahil lalabas daw yung swerte. So, yung karunungan na yun, yun yung sa environment mo na wala sa Biblia, wala rin sa theory. So, yun yung human wisdom, yung nasa paligid mo. The second wisdom is wisdom of this world, yung karunungan dito sa mundo.
So, ano yung karunungan sa mundo? The source of worldly wisdom, yung karunungan sa mundo is of course man, yung pinagmulan din tao. From the human intellect and the human ideas in human reasoning and human philosophy. This wisdom of this world refer to the 5 recognized method of perception o yung tinatawag na 5 senses. The first is the sense of sight, kung ano yung nakikita natin. So, yun yung pinaniniwalaan natin. So, the sense of hearing, yung parinig. The sense of touch, yung mga nakikita nahahawakan nating bagay. So, the sense of taste, yung mga pagkain na nalalasahan natin. And the sense of smell, yung mga naaamoy natin. Tulad ng isda, aamoy natin malansa. So, that this theory has been advanced in ages past and continue to be advanced in our modern days of science and technology. Through the training, you develop the necessary skills to carry out procedure and operation in your vocation or kind of work, kind of job. The process of acquiring the required skills of operation in your field result in this human wisdom in this world. For example, the training a person obtained to become a doctor, lawyer, accountant, engineer provide the person with wisdom in this world. So in my personal experience, so nakatapos ako ng 3 years course. Yung una is 4 years course, tapos 2 yung vocational course. Dahil itong natutunan ko sa pag-aaral ko, walang halaga dahil hindi ako masaya. Sabi ni Satan, nasaan ang utak mo? So, gamitin ko ang utak ko raw para daw magamit ko yung mga diploma ko. Kasi, nung time na yon, so hindi talaga ako nag-a-apply ng trabaho. Kasi hindi rin naman ako masaya sa almost 20 years ako nagtrabaho, pero hindi ako masaya kahit na nakatapos ako ng ganyan or ano, hindi ako masaya. So, dito napapatunayan natin na ang kaalaman ng mundong ito, so walang saysay dahil lumilipas, nagsasawa ka. Hindi tulad nung natutunan ko, ang pinakamahalagang natutunan ko na kurso, yung nakuha ko sa Bible course, dito sa The Word of God, Spirit and Light Ministry, founded by Pastor Kaslam. Na natutunan ko dito na ang karunungan na nagmula sa Diyos na kahit saan, na masaya ako kahit na anong sitwasyon. So, na-overcome ko dahil sa yung Word ni God, yun yung nakaano sa heart ko, na lagi kong nare-remind kapag mayroong mga pagsubok. So, yun yung lagi mong maaalala. So, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 19, nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay. Ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong? Ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na dibatista. Sa kapanuhunang ito, ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinapahintulutan siya'y makilala ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral, na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. So, makatuwid yung wisdom in this world, so walang saysay, lumilipas, nagsasawa ka. So, parang trabaho lang yan. Kapag nagtatrabaho ka sa gobyerno or any private organization, so lumilipas. Kapag tumanda ka na, wala na yan. So, yun yung karunungan ng mundong ito. And number 3, wisdom is wisdom of Satan. Yung karunungan na nagmula kay Satanas. This kind of wisdom comes demonic source. For example, psychic, palm reading, witchcraft, crystal ball, or occult. The people consult these sources in order to find their ways
to know how to handle different situation in their lives. So, pag nagkakaroon na sila ng problema, nagkasakit, nagkukonsult sila sa mga quack-quack doctor. So, and then, sa mga manghula, sasabihin niya, hulaan mo nga ako kung yayaman ako. So, doon sila nagkukonsulta. Yung mga uri na to ay, mga uri ng karunungan, ito ay nagmula sa kay Satanas. And this source never point people to God, rather it's direct you away from God. So, ang karunungan ito ay lalong nagpapalayo ka sa relasyon mo sa Panginoon. So, bakit? Mula nang itinapon ang dambuhalang dragon, ang matatandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan, itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. So, mababasa natin yun sa Revelation chapter 12 verse 9. At sinusunod ninyo ang mga masasamang takbo ng mundong ito at napapailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong nagahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. So, sa makatuwid, yung mga taong ayaw pasakop sa Diyos, ito yung kanilang source. Si Satanas ang kanilang source. Ayaw nila makinig ng magandang balita. So, ayaw makinig ng katotohanan. So, according to this wisdom, according to James, in James chapter 3 verse 15, ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa Diablo. So, maliwanag na mula sa Diablo yung karunungang mga ganyan. Sumunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong iyong ipagmalaki at huwag ninyong iakala ang katotohanan, sapagkat saan naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghari din doon ang kaguluhan at ang lahat ng uri ng masasama. So, yung karunungan na yan, kapag yan yung ginamit natin, yung karunungan, so halimbawa, yung karunungan mo, marunong ka manggamot or doktor ka. So, paano ka ginagamit ng Satanas? So, pag ginamit ka ni Satanas, sasabihin mo sa pasyente, kahit wala namang sakit, sasabihin mo may cancer. So, tinatakot mo siya para mawala ng gana, mawala ng gana sa buhay yung isang pasyente. So, instead na ma-encourage mo siya, so, yung lahat ng masasama, kasi si Satanas hindi yan nag-aano ng mabuti, hindi yan nag-i-encourage ng mabuti, puro discouragement. So yung ikasisira ng kapwa, iyon ang gustong gawin ng Diablo. So ang tao naman naniniwala naman sa sinasabi ng tao, sa kapwa niya. So, hindi nagpiprevail yung salita, hindi pumapasok sa puso ng tao ang salita ng Diyos. So, ang pinaniniwalaan ng mga taong under ni Satanas ay yung salita ng tao ang pinaniniwalaan nila. So, according to the scripture in 1 Corinthians, the human wisdom, the wisdom in this world, and the wisdom of Satan are limited and equal to nothing. So, walang saysay, walang halaga itong mga karunungan na ito. Ngunit, ang pinakamahalagang, pinakamahalaga na, importante pa, ay yung case of wisdom. So, wisdom from God. So, pag-usapan natin yung wisdom from God. So, yung wisdom from God, yung aming, si Kristo. Si Kristo ang karunungan ng Diyos. So, yung aming dito, hindi kami nag-i-introduce ng religion. So, ang ini-introduce po namin si Kristo, na makipagrelasyon tayo kay Kristo. Relationship to God ang makakapagligtas sa atin. So, according to James, speak of God's wisdom, he described the abundant fruit that it will yield. So, in James chapter 3, verse 17, ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, at hindi nagtatangi, hindi nagkukunyari, at hindi nagrereklamo. So, in Matthew
chapter 28, verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, bakit ibinigay kay Jesus? Dahil si Jesus ang kapangyarihan at ang karunungan. So, basahin natin sa 1 Corinthians chapter 1, verse 24, subalit ang mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at ang karunungan. So, maliwanag. Sa mga tinawag na pinili ng Diyos, tinanggap natin Excuse me, akong isumpay sa part 2 nga video. na magtuturo sa atin